Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pasintabi po muli sa ating pong mga manonood dahil po maselan ang inyo pong makikita pong kwentong ito. Kahapon, ipinalabas natin dito yung part 1 ng kaso ng isa pong Aita sa Hermosa, Bataan na nakita pong nakabigti sa puno. At sa isinagawa pong pag-imbestiga po ng PNP doon, lumabas na may foul play pala sa pagkamatay po ng biktima. Detalye sa likod po ng krimeng ito, panoorin sa part 2 ng Kilos Pronto Crime Desk. Naagnas habang nakabitin sa puno ang bangkay ng Chinese Aita na si Angelique Charlotte Bulatao nang matagpuan siya sa kagubatan ng Sitio Pastolan sa Hermosa, Bataan. Sa inisyal investigasyon, hinihinalang nagpatiwakal ang biktima dahil ito ang naging panakot niya na magtalo sila ng kanyang ina at naglayas sa bahay. Pero sa pagproseso ng otoridad sa crime scene, tila may foul play na nangyari. At makita namin na yung lugar kung saan siya nakasabit, masyadong napakataas ito para sa isang babae na 4 na buwan pong buntis para siya ay magpakamatay. At isa pa ron, napansin din ng aming grupo at nang dumating na yung soko na yung biktima ay walang lower garment. Humingi na ng tulong ang Hermosa PNP sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Bataan Police Provincial Office para magsagawa ng re-investigation sa kaso ni Angelique. Base sa autopsy report ni Angelique, bukod sa positibo siyang hinalay, tinorture umano ang biktima. May ipinasok na matigas sa bagay sa kanyang maselang bahagi at nawawala ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagtamo rin siya na matinding tama sa mukha, indikasyong pinalo siya na matigas sa bagay. Buntis yun, tapos sabi doon, wala daw ba? Tapos nakalabas na yung ano niya rito, wala siyang pante. Ang karumal-dumal na krimeng ito, hindi lang daw iisang tao ang gumawa. Yung kubo na tinutuluyan nila, kung saan nangyari yung panggagahasa. Nakakita nga kami ng bloodstains sa bed niya, sa bedsheet. And then sa mga ilang piraso ng damit doon na may bahid ng dugo. Ang mga electrical cord, nylon wire, industrial hand gloves, sapatos at tsinelas na natagpuan sa crime scene. Kinumpirma ni Roda na pagmamay-ari ng kanyang live-in partner na si Romel Ponyo, 39 anyos, at ng 3 nitong katrabaho sa construction na sina Melchor Zapanta, 45 anyos, Ricky Rendora, 49 anyos, at isang hindi pa kilalang lalaki. Napawang mga bisitang pinatuloy niya sa bahay. Para mapagtakpan lang yung ginawa nilang panggagahas at pagpatay, pinalabas nilang nag-suicide ng bata. Sa follow-up operation ng CIDG, nasa kote nila ang mga suspect na nag-aal sa baluta na at pataka sa lugar. Naharap ang mga suspect sa kasong rape with homicide. Grabe ba ginawa nila sa anak ko? Hindi Ang gusto ko sa kanila, yung mahirapan din sila. Kung anong ginawa nila, sana maranasan din nilang ganun yung kahirap. Ako, Alex, Sobra ho yun. una sa lahat ako, kino-congratulate kay mga PNP sa Bataan. Iba talaga pag isa. masusi ang ginawa pong investigasyon, masosolve talaga ang krimen. Pero para sa akin, Lex, yung mga tatlong at sa baluta na, tatakas na. Tatakas pa. Makikita mo yung flight is guilt. Di ba? Kaya doon sa dalawa na, kung hindi lang ho siguro, ako nag-iisip lang ako parang dumarating lang kuminsan sa aking isipan. Na parang kuminsan tinitingnan ko kung paano mag-isip itong mga putok sa buhong kriminal na to. Dapat sa inyo, pinapasaka ng nagbabagang alambre, sinanadaanan ng ihi yung mga putok sa buho kayo .
Ay, by the way, meron pa ho isa pong suspect ang at large. Yan. At tayo po mga kababayan, lalong-lalo dyan po sa Hermosa, Bataan, kung meron kayong alam na kasama nitong tatlong mga kumag nito, tulungan ho natin para mahuli po at makasama ho dito makasuhan. Yan ang saysay, Lex. Yan ang totoong saysay kung bakit may crime desk. Hindi lang ho namin pinapalabas kung gaano karumal-dumal ginagawa ang krimen. Kahabahagi ho yan, pinakikita natin yung kasuklam-suklam na dapat kasuklaman yung mga gawain ganyan. At the same time, nakikipagtulungan hong mamamayan, ma-solve yung mga ganitong klaseng krimen, uring krimen, sa pamamagitan ho nating PNP, nakikipagtulungan hong programang ito. At nananawagan din ho kami sa mga mamamayan. Hindi ho namin sinisirang inyong gabi o prime time, kumakain kayo. Bagkus ito ho'y kasabay din ho ng mga balita. Medyo iba lang ho ang yung trust na ginagawa ng crime desk. Ang crime desk nga pala, sinasabi ko na sa inyo, yan ho'y magiging... Si Alex ho yan, si Alex ang kasama ko rito, ang magiging host din yan, tuwing Sabado ho yan. Independent and Tata yung segment na ho yan. Malapit na ho. Abangan nila ho yan. At isa rin po sa ating pong gusto dito sa crime desk ho natin, na pinapakita ho natin yung galing po na ating pong mga pulis sa pag-imbestiga ho. Hindi ho nila ginagawa pong shortcut ang lahat po ng pag-imbestiga. Talagang masusi. Iniisa-isa ho ang mga ebidensya para madakip kung sino talaga ho at hindi po fall guy ang kanila pong mahuhuli ho dyan. Ibig sabihin, Lex, very good. Hermosa po. crime, investigation, and crime solution. Yun lang.